Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kinabukasan, dumating si Dod Ian sa tindahan ng mananahi para kunin ang kanyang balabal at maskara. Isinuot niya ang mga damit at perpektong kasya ito sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa eskinita kung saan nakatago ang silid. Biglang naamoy niya ang presensya ng dalawang tao sa loob, isang tao ang kulang kumpara kahapon. Sigurado, may tao talaga dito araw-araw, palihim na naisip ni Dod Ian. Habang pumapasok sa eskinita, isinusuot niya ang maskara at lumapit sa pader na nagtatakip sa pasukan. Hinawakan niya ang tela na nakatabon sa pader. Kung ang ordinaryong tao ay aksidenteng makakita sa tela at matanggal ito, makikita pa rin nila ang pader. Pero alam ni Dod Ian na ito ay pasukan sa silid. Sa isang tingin, nakita niya ang pagitan ng mga bato. Kumuha si Dod Ian ng bato at marahang kinampay. Walang tugon. Minsan pa niyang tinap ang pader ng 2 beses. Ngunit naramdaman ni Dod Ian na ang dalawang tao ay lumapit dahil sa amoy nila. Naghintay siya sandali ngunit hindi lumalabas na bubuksan nila ang pinto. Dumulog siya sa pader, kumatok ng 2 beses, at nagsalita sa mababang boses, "Kasama ko kayo. Wala akong masamang intensyon, ako rin ay alkmista na naghahanap ng isang organisasyon." Parang pinag-iisipan ng mga tao sa loob ang sinabi niya dahil walang tugon. Biglang naamoy ni Dod Ian ang kakaibang amoy. Napaikit ang kanyang noo habang isang piraso ng bato ang inalis. Whoosh! Habang inaalis ang bato, may lumipad na bagay mula sa siwang. Matagal nang handa si Dod Ian, kaya nakaiwas siya. Pero nang bumagsak ito sa lupa, tumalsik sa kanyang balabal at may ilang patak na tumama. Ang itim na balabal ay natunaw at nagkulay. Sulfuric acid, bulong niya. Lingon si Dod Ian sa mga bato at nagpatuloy, "Talagang wala akong masamang balak. Kung meron man, pupunta sana ako sa Holy Church at ipapaalam ito. Isang night of light ang darating para arestuhin kayo, hindi ako." Hindi inisip ng dalawa sa loob na hindi epektibo ang kanilang atake. Nang marinig ang sinabi ni Dod Ian, alam nilang hawak na niya ang inisyatiba. Kung ipinaalam niya sa Holy Church, napapahuli sila agad. "Paano ka namin paniwalaan?" Ang tinig ng babae mula sa loob. "Paano mo ako paniwalaan?" tanong ni Dod Ian. Tahimik sila ng ilang sandali bago muling sinabi ng babae, "Ipakita mo ang iyong tato." Ngumiti si Dod Ian, "Pero papayagan ninyo muna akong pumasok. Delikado dito at baka makatawag pansin ako." Narinig nila ang kanyang paliwanag at naramdaman nilang makatwiran ito. Biglang nabuksan ang pader. Malabo ang liwanag sa loob ngunit hindi ito nakakaapekto sa paningin ni Dod Ian. Nakamaskara at nakabalabal na nakatayo ang dalawa. Mula sa katawan, alam ni Dod Ian na mga kabataan sila, isang lalaki at isang babae. Ang babae ang nagbukas ng pinto habang ang lalaki ay nakatago sa dilim, hawak ang bote na kalahating puno ng sulfuric acid. "Pumasok ka," sabi ng babae. Tumango si Dod Ian at sumunod sa loob. May magaspang na tingin ang lalaki sa likod ng maskara. Tinutok niya ang paningin kay Dod Ian nang hindi kumikindat, "Ngayon, ipakita mo sa amin ang tato mo." Tumango si Dod Ian, itinaas ang balabal at ipinakita ang itim na krus sa dibdib, "Tingnan niyo." Lumiko ang babae at sinilip, sabay sabi, "Totoo, isa siya sa atin. Sumama ka sa akin." Huminga ng maluwag ang lalaki habang sinundan si Dod Ian ang babae. Pinuntahan nila ang isang silid sa ilalim ng gusali kung saan may malaking kwarto. May mga estant ng iba't ibang mineral, metal powders, mga labi ng hayop, mata, at iba pang bahagi ng katawan. Tuloy, kabilang sila sa Philosopher's Stone, na grupo na pangunahing layunin ay pag-aralan ang Sage's Stone. "Dito ka," sabi ng babae, itinuturo ang mesa. Sumunod si Dod Ian. "Tingnan ko ang tattoo mo muli," sabi ng babae. Sa mahina na ilaw sa pasilyo, hindi niya malinaw na nakita ang tattoo. Tumango si Dod Ian at ipinakita ang itim na krus sa dibdib. Lumapit ang babae at lalaki, tiningnan ng maigi at nakumpirma ang tattoo.
Lumapit ang babae at bahagyang huminga sa dibdib ni Ian. Ang dibdib niya ay bahagyang tumibok. Amoy pabango. Nagtataka ang babae. Tumingin siya kay Ian, bakit ka gumagamit ng pabango kung lalaki ka? Tumulo ang lalamunan ni Ian, sanay na ako. Napatingin ang babae sa kanya ng kakaiba pero hindi na siya nagtanong, paano mo kami nahanap? Ang lugar namin ay lubhang lihim at may mga senyales lamang para makapasok o makalabas. Kahit alchemist ka, hindi mo dapat ito makilala. Nakita ko ang isang lalaki sa palengke na may hawak na punit na tattoo sa palso, at sinundan ko siya hanggang dito, sagot ni Ian. Nagkatinginan ng babae at lalaki at sabay na sinabi, ang mouse, na iyon. Sinabi ko sa kanya na nakakasalubong ang kanyang tattoo sa palso. Pati ang guru niya, sinabi rin. Ang hanggal. Sa parehong sandali, may batang kasama ang kanyang magulang sa kalye at biglang bumahing. Seryosong sinabi ni Ian, pwede ba akong sumali sa inyo? Makapag-research tayo ng magkakasama. Tiningnan siya ng babae, hindi ba may sariling grupo ka? May guro ka ba na nagtuturo sa iyo? Bihira kaming tumatanggap ng hindi kilalang kasama. Patay na ang guru ko. Malungkot na sabi ni Ian, ilan sa mga kasama ko sa research ay nawala na rin. Napahinto ang babae sandali, pasensya na, hindi ko sinasadya. Umiling si Ian, na, wala na sila. Naisip ng babae, kung nag-iisa ka, pwede kitang tanggapin, pero bawal ang ibang tao. Mas marami, mas madali kaming mahuli. Nagulat si Ian, syempre, kailangan nating maging lihim. Tumango ang babae, bahagyang ngumiti, ang pangalan ko ay Nightingale, siya ay Snake. Ang hanggal na kasama niya sa kalye ay Mouse. Sumali ka na sa amin, ano naman ang code mo? Nagulat si Ian, hindi ba code lang kapag opisyal kang kinikilala ng Dark Church? Oo, iyon ang opisyal, pero simbolo rin ng alchemista. Pero may palayaw din kami dito. Hindi pwede tunay na pangalan para sa kaligtasan. Paano sa dating grupo mo? Hindi, sagot ni Ian. Pinalitan ng ibang pangalan. Iyon ang codename, paliwanag ni Nightingale. Gumagamit kami ng hayop. Ikaw, isipin mo. Nag-isip si Ian, aso, tawagin niyo akong dog. Dog. Tumango si Nightingale, sige, dog ka. Tumango si Ian at tiningnan ang paligid, wala ba kayong guro? Uling-uling si Nightingale, bihira dumating ang guro namin, abala sa sariling eksperimento. Ngumiti ang lalaki na Snake, si Nightingale ang guro namin. At malapit na rin siyang maging opisyal na alchemista. Kapag naging opisyal, isa siya sa pinakamabata at pinakamakapangyarihang alchemista, di ba? Nagulat si Ian sa babae bilang leader ng maliit na grupo, ang galing. Medyo mahiyain ang Nightingale, exaggerate mo lang. Maraming matatalino sa labas. Anyway, malakas ka, sabi ni Snake ng tapat. Napaisip si Ian sa katauhan ni Snake, talagang hindi bagay ang palayaw niya. Siyempre, kailangan mong makuha ang badge ng alchemista. Kaya abala ka na, wika ni Nightingale, iniwagayway ang kamay. Tumawa si Snake at pumasok sa susunod na silid at isinara ang pinto. Nightingale, limitado ang espasyo dito. May grocery room sa labas na hindi ginagamit. Linisin mo at pwede mo nang gamitin. Kung may hindi ka maintindihan, pwede mo akong tanungin. Tiningnan ni Ian ang ilan sa mga bote at garapon sa mesa sa tabi niya. Lahat ng ito ay may tatak, ngunit sa halip na mga salita, may mga kakaibang simbolo na nakapinta sa mga ito. Ang ilan ay may araw, ang ilan ay may araw at bituin na magkakapatong, habang ang iba naman ay may mga kawit at iba pa sa mga sticker. Anito ito? Tanong ni Ian. Tiningnan ni Nightingale ang bote na tinutukoy niya at nagulat, hindi mo ba alam ang mga simbolo? Nag-isip si Ian at umiling, wala akong ideya. Hindi mo ba natutunan ang mga pangunahing simbolo ng alkaimaya? Paano nangyari iyon? Nagulat si Nightingale. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Ian ang pariralang, mga simbolo ng alkaimaya. Medyo nagulat siya, ngunit sa kabutihang palad ay may suot siyang maskara na nagtakip sa ekspresyon ng kanyang mukha. Alam niya na ginagamit ang mga simbolo para markahan ang anumang bagay, tulad ng mga simbolo sa matematika.
Walang tala nito sa mga tala ni Rosyard tungkol sa Alkaymaya. Hinuha niya na ito ay para lamang sa mga baguhan kaya wala nang saysay para kay Rosyard na gamitin pa ang mga simbolo. Kaya sinabi niya, oo. Ngunit sa kasamaang palad, nawala ang lahat ng aking kagamitan ng roomsback ang mga kutsero ng Knights of Light sa silid-aralan ng aking guro at pinatay siya. Nakuha ng mga tauhan ng banal na simbahan ang lahat, kaya wala akong mapag-aralan. Mayroon ba kayong aklat ng mga simbolo ng Alkaymaya dito? Maaari ko ba itong hiramin para pag-aralan? Nag-alinlangan si Nightingale sa simula dahil sa kakulangan ni Dod Ian sa kaalaman tungkol sa mga batayang Alkaymaya. Ngunit nang marinig niya si Dod Ian na kinundena ang banal na simbahan, nagbigay na siya ng pahintulot. Itinuro niya ang isang istant sa tabi ni Dod Ian. Mayroon doon isang makapal na aklat na may itim na pabalat. Heto, maaari mo itong pag-aralan, pero tandaan, huwag mong sirain ang aklat. Tumango si Dod Ian, maraming salamat po. Kinuha niya ang ensiklopedya ng mga simbolo at papabuksan na sana ito nang marinig niya si Nightingale na nagsabi, dapat pumunta ka sa silid na sinabi ko sa iyo kanina. Maliit lang ang lugar na ito at gagawa ako ng sarili kong eksperimento. Pumunta si Dod Ian sa maliit na bodega na tinutukoy niya. Medyo magulo ito kaya kailangan munang linisin ang silid. Hindi siya masyadong nabahala sa dumi habang nililinis ang maliit na lugar para maupuan at mabasa ang aklat ng mga simbolo ng Alkaymaya. May mga linya na nakadrawing sa mga pahina ng aklat. Sa bawat linya ay may simbolo at katabi nito ay detalyadong paliwanag. Nakita ni Dod Ian ang simbolo ng araw. Sa aklat ng alkaymista, ito ay kumakatawan sa ginto. Hindi katakataka, maliit at magaan ang bote. May kapangyarihan ng ginto ito, bulong ni Dod Ian at nagpatuloy sa pagbabasa. Lumipas ang oras nang hindi niya namamalayan. Lubos na nakatuon si Dod Ian sa pagbabasa at pag-alala sa mga simbolo at kahulugan ng mga ito. Sa simula ng aklat, ipinaliwanag na karamihan sa mga simbolo ay nagmula sa astrolohiya. Sa pagbaba ng astrolohiya, unti-unting nag-evolve ang mga simbolo sa isang independenteng sistema ng mga simbolo ng Alkaymaya. Kadalasan, maraming simbolo ang pinagsasama-sama at iniitala sa mga eksperimento ng mga alkaymista. Isinusulat ito sa ganoong paraan upang kung wala kang kaalaman sa mga simbolo, hindi mo maiintindihan ang kahulugan sa likod ng mga tala. Dahil dito, ang ensiklopedya ng mga simbolo ng Alkaymaya ay pangunahing pangangailangan para sa bawat alkaymista. Nang malapit na niyang matapos ang aklat, narinig niya ang tinig ni Nightingale mula sa pintuan ng bodega, nasaan ang aso? Madilim na at oras na para umuwi. Mananatili ka ba rito buong gabi? Nagulat si Dod Ian sa sandaling iyon dahil hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Agad niyang isinara ang aklat, binuksan ang pintuan, at nakita si Nightingale at si Snake na nakatayo sa pasilyo. Uuwi na ako, sige, sabay na tayo. O sige, tumango si Nightingale. Tumingin si Snake sa aklat sa kamay ni Dod Ian at tumawa, sinabi na sa akin ni Nightingale pero hindi ako naniwala. Hindi ako makapaniwala na hindi mo pa natutunan ang mga simbolo. Aba, ikaw ay isang aliping alkaymista. Hahaha. Narinig ni Dod Ian ang biro at ngumiti, medyo mabagal, pero natutunan ko naman. Nakikita kong tamad ka. Tumango si Snake, naiintindihan kita. Nahirapan din ako sa pag-alala ng mga simbolo. Kaya gumawa ako ng iba't ibang dahilan para hindi basahin ang aklat. Sa huli, pinilit ako ng aking guro. Kaya natutunan ko rin. Pero si Nightingale, matalino siya. 1 linggo lang at natutunan niya lahat. Ako, 6 na buwan. Ngumiti si Nightingale, huwag nang palakihin. Mga 2 linggo lang ang ginugol ko para lubos na matutunan ito. Iyan ay kakaiba rin. Sabi ni Snake na parang humahanga sa kakayahan niya. Ipinabalik ni Dod Ian ang aklat sa lugar nito at sinabi, pupunta ba kayo bukas? Siyempre, sagot agad ni Snake. Umiling si Nightingale, marahil hindi ako makakapunta, pero titingnan ko ang sitwasyon. Sabi ni Dod Ian, pupunta ako bukas. Gabi na, sabi ni Nightingale, tumingin kay Dod Ian at kay Snake, sino ang mauunang umalis? Ikaw ang mauuna.
Medyo tuwiran si Snake habang kumakaway, dumaan si Ian sa koridor patungo sa lihim na pader at umakyat palabas. Maghintay ng ilang minuto bago kami lumabas, sabi ni Nightingale. Tumango si Ian sa pag-unawa. Alam niya na nag-aalala siya na baka makatawag pansin kung sabay-sabay na lumabas ang lahat. Bukod dito, kailangan din ng bawat isa ng kaunting oras para tanggalin ang maskara at balabal. Sandali lang, si Ian ang pangalawang lumabas. Lumabas siya sa eskinita. Napansin niyang walang tao sa kalsada kaya itinago niya ang maskara. Ngunit nakatikip pa rin sa balabal ang kalahati ng mukha niya kaya iniisip ng iba na may sakit siya, kaya hindi siya lalapitan. Gusto ni Ian na dumaan sa shortcut pa uwi, ngunit biglang naamoy niya ang pamilyar na amoy. Lumiko siya sa kabilang direksyon. Hindi nagtagal, lumitaw ang maliit na batang lalaki sa eskinita. Napangisi siya habang tinitingnan ang direksyon na nilisan ni Ian. Bumulong siya, sobrang maingat niya kahit nakatago ang mukha, ang sipag niya. Hindi siya gaanong nag-isip at lumiko pa uwi. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, tiningnan ni Ian mula sa kanto ng kalsada. Hindi niya inaasahan na ang Snake ay kasing tuso pala. Lumabas siya ng maaga ngunit hindi umalis. Nakatago siya sa kanto para makita ang tunay na itsura ni Ian. Hindi biro ang Snake sa hinaharap, bulong ni Ian. Kung malaman nila ang itsura niya, magagamit nila ito laban sa kanya sa hinaharap. Tumingin si Ian sa eskinita. Alam niyang lalabas na si Nightingale ngunit nagpasya siyang huwag na siyang sulyapan. Wala namang masamang intensyon siya kaya iiwan na lang niya ito. Pagkatapos ng ilang kalye, nakumpirma niyang walang pamilyar na amoy sa paligid kaya dumaan siya sa kanto, mabilis na tinanggal ang itim na balabal, pinilipit ito, at dumaan sa ibang daan pauwi. Sa umaga ng ikalawang araw, dumating si Ian sa lihim na laboratorio ng Okamiya. Nang pumasok siya, naroon na sina Snake at Mouse. Nakikinig si Mouse kay Snake nang pumasok si Ian sa laboratorio. Nang makita siya ni Ian, tinanong siya nito ng kinakabahan. Dog, sinundan mo ba ako? Nakita mo ba ako? Hindi gustong magsinungaling ni Ian kaya tumanggaw siya at sinabi. Nakita ko, pero itatago ko ito bilang sekreto. Nalungkot si Mouse at sinabi. Nahuli na ako. Biglang sumigaw si Snake. Sino ang nagsabing magpatato sa palso? Kahit kailan, mahuhuli ka rin ng Holy Church, sana hindi mo kami traidor. Hinding-hindi ko kayo ipagkakanulo. Nagsimulang nakakunot-noo si Mouse. Sabi ng pamilya ko, ikakasal na ako. Gusto ko nang itigil ang Okamiya dahil mababa ang aking antas ng pag-unawa at mahirap akong makamit ang anumang bagay. Ang Alchemist's Badge ay tila pangarap na hindi matutupad. Umiling si Snake. Kung gusto mong huminto, siguraduhing alisin mo ang tato. Natakot ako sa sakit, kaya nag-atubili ako, sagot ni Mouse nang hindi sigurado. Hindi alam ni Ian ang sasabihin. Tumingin siya sa silid ng Okamiya ni Nightingale at nagtanong. Hindi siya darating ngayon. Hindi pa, sagot ni Snake ng casual. Pwede ko bang hiramin ang libro niya ng alchemy symbols? Tanong ni Ian. Dapat nasa kanya na iyon, pero mas mabuting huwag mo muna galawin ang iba niyang gamit sa Okamiya. Tumango si Ian at lumapit sa estant kung saan nakatambak ang mga libro. Kahit na mayroon siyang super chip na naglalaman ng advanced chemical knowledge, may mga lumang kaalaman pa rin na kapaki-pakinabang. Tahimik na nag-aral si Ian buong araw sa kanyang silid, gaya ng nakaraang araw, tungkol sa mga simbolo ng Okamiya. Lumipas ang isa pang araw. Natapos ni Ian ang 2/3 ng libro hanggang sa dapit hapon. Si Snake ang unang umalis, ngunit nanatili si Mouse hanggang sa huling umalis, dahil hindi nila pinagkakatiwalaan ang bagong dating na hawakan ang pagsasara ng pinto. Lumabas si Ian at nakita si Snake na nagtatangkang sumilip sa kanya. Ginamit niya ang parehong paraan kahapon upang hindi makita. Sa ikatlong araw, nang pumunta si Ian sa lab ng Okamiya, naroon na si Nightingale. Sa wakas, naiintindihan niya ang mga tala ng eksperimento na isinulat ni Nightingale at ng iba pa. Mula sa mga simbolo, halata niyang alam nila ang nais nilang makamit. Nang ibalik niya ang libro, mabilis niyang sinuri ang platform ni Nightingale.
Mayroon ditong simbolo ng araw, 2 patak ng tubig, at isang kutsara. Nagulat siya ng lihim, hindi niya inasahan na ganoon kataas ang ambisyon ni Nightingale. Ang pananaliksik niya ay nakatuon sa ginto, baka gusto niyang direktang likhain ang Philosopher's Stone. Ika-4 na araw. Gaya ng dati, pumunta si Ian sa lihim na lab. Wala si Snake, ngunit abala sina Nightingale at Mouse. Paminsan-minsan, lumalabas si Mouse upang magtanong kay Nightingale tungkol sa mga problemang nararanasan niya. Makikita na mas mataas ang antas ni Nightingale sa Okamiya kaysa sa iba. Hindi ka ba magbabasa ngayon? Tanong ni Nightingale sa kakaibang tono nang makita na hindi humiram ng libro si Ian. Umiling si Ian. Hindi ako magbabasa. Hindi. Nakatingin si Nightingale ng parang walang maintindihan, ibig sabihin ba nito, umatras ka? Well, sagot ni Ian, bahagyang tumango, gusto kong magsimula ng eksperimento. Ngumiti si Nightingale. Mukhang mahusay ang iyong pag-aaral, dahil mahirap magsimula ng eksperimento kung walang alam sa Okamiya simbolo. Pero kung gusto mong mag-eksperimento, kailangan mong bumili ng sarili mong materyales. May surplus ako ngayon, kaya pahihiraman kita sa araw na ito, pero bukas ay ibalik mo na. Salamat, sagot ni Ian. Tiningnan niya ang mga hilaw na materyales sa estant. Napansin niya ang mga hilaw na materyales na pwedeng gawing black powder. Karaniwan itong ginagamit ng ibang alkymista. Sa katunayan, ang black powder ay isa sa mga pinakalumang imbensyon ng Okamiya. Ito, yellow phosphorus, ituro ni Ian sa isa sa mga bote. Siyempre, hindi niya planong gumawa ng black powder dito. Sa panahong ito, ang black powder ay tiyak na magiging panganib, kung ipapakita niya ang formula. Tumango si Nightingale. Oo, marami pa akong ganito. Itinuro ni Ian ang rubber, red scales, at iba pang hilaw na materyales. Pagkatapos, nilinis niya ang kanyang silid at biglang napansin ang problema, walang alchemy station. Wala siyang mga kagamitan. Nabigla siya. May kumpletong formula siya para sa gunpowder at pwede niya itong gawin kahit kailan. Pero nais niyang pag-aralan ang ignition ng powder. Noong huling beses, nahirapan siya sa timing at pagsindi ng bomba. Nakita ni Ian si Nightingale at nagtanong ng mausisa. Saan ako makakakuha ng alchemy station? Abala si Nightingale sa pag-aayos ng hilaw na materyales. Nang makita si Ian, na-stun siya sandali. Nakalimutan ko pala sabihin sa iyo. Hanapin mo si Mouse at tingnan kung may oras siya sa gabi. Pupunta kayo sa underground market para bumili, pero medyo mahal. Kailangan ng hindi bababa sa 2 silver coins o higit pa. Underground Bazaar. Nagulat si Ian. Biglang naalala niya ang tala ni Roseyard, tila nabanggit niya ang lugar na ito. Hinanap ni Ian si Mouse at sinabi ang problema sa kanya. Hindi nagdalawang isip si Mouse at nangako na sasamahan siya sa gabi. Sinabi ni Ian sa kanila na kailangan niyang maghanap ng pera, kaya umalis siya sa lihim na silid. Iniisip din niya na nakalipas na ang 3 araw at dapat niyang silipin si Barton at ang iba. Agad siyang nag-upa ng karwahe at nagtungo sa slums. Dumating si Ian sa lumang plaza kung saan sila nagkasundo na magkita. Umalis na si Barton ng mga lihim na palatandaan at sinundan niya ang mga ito. Dahan-daang pumunta siya sa isang maliit na kubo kung saan nagtipon ang mga refugee. Nang makarating si Ian sa kubo, narinig niya ang boses ni Barton mula sa katabing kubo. Pumasok si Ian at nakita sina Barton at iba pa sa loob. Gumawa kami ng palatandaan para ipakita ang kubo, habang kami ay umupo sa tapat nito para sa seguridad, paliwanag ni Barton habang tinitingnan ang ekspresyon ni Ian. Ngumiti si Ian. Bagamat alam ninyong napakababa ng posibilidad na mahuli tayo, natutuwa ako na maingat kayo at seryosong tinuturing ang bagay na ito. Nakita ni Barton na hindi binanggit ni Ian ang pera kaya naman nakahinga siya ng maluwag at sinabi, sa nakalipas na 3 araw, naghahanap kami kahit saan pero hindi pa rin namin nahanap ang tamang lugar. Ngayon si Crowan naman ang naghahanap pero hindi pa siya nakabalik. Tumango si Ian. Magandang makita na hindi nila sinubukang tumakas gamit ang pera.
Sa totoo lang, sa kaibuturan ng kanyang puso gusto niyang subukan sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng gintong barya. Pagkatapos ng lahat, kung bibigyan niya sila ng maraming pera, walang pag-aalinlangan na ang mahihirap ay magnanakaw o mamamatay. Ngunit, hindi umalis sina Barton at ang iba, sa halip, nagpasya silang sundan si Dod Ian sa buong buhay nila. Lubos na nasiyahan si Dod Ian sa resulta. Matagal na si Crowan wala. Wala naman siguro siyang nakatagpo ng abala, di ba? Nag-alala si Barry habang tinitingnan ang oras. Tiningnan ni Barton ang bahagyang nagbago niyang mukha at sumagot, hindi, walang mangyayari. Matalino siya. Tumango si Joseph, baka nakahanap na siya ng lugar. Tiningnan ni Dod Ian ang paligid at sinabi, makakahanap din kayo ng mas magandang lugar na matitirhan. Huwag kayong mag-alala tungkol sa pera, kikita pa rin ako ng higit sa hinaharap. Ang galing, tumawa si Barton. At least mas maganda kaysa sa minahan kung saan ako naninirahan. Paminsan-minsan, nakikita ko ang araw. Bukod pa rito, hindi masama ang ugali ng mga mahihirap na nakatira dito. Hindi sumagot si Dod Ian habang nakikita ang kanilang tindig. Kahit na mga ulila sina Barton at iba pa, natutunan nila sa orphanage ang ilang pangunahing kaalaman, lalo na kung paano protektahan ang kanilang sarili sa lipunan. Kahit may mga kapansanan sa katawan, napakatalino at sensitibo ng kanilang isipan. Hindi sila humuhusga sa mga taong may katawan na malusog, mas matalino at maingat pa sila kaysa sa karaniwang tao. Nag-usap sina Dod Ian at ang iba sa maliit na kubo. Hindi nagtagal, dumating si Crowan mula sa labas bitbit ang tatlong bagay na nakabalot sa papel na may langis. Sabi niya pagpasok, nagdala ako ng ilang bigas. Gutom na ba kayo? Nagulat siya nang makita si Dod Ian sa loob. Sabi ni Barton, nakahanap ka ba ng abandonadong pabrika o anumang angkop na lugar? Ibinaba ni Crowan ang mga dala at umiling, hindi ko nahanap ang tamang lugar. May ilan mang pabrika para rentahan pero hindi sa malalayong lugar. At medyo mataas ang presyo. Medyo nadismaya sina Barton at ang iba at humarap kay Dod Ian nang may kaunting guilt. Iwinaksi ni Dod Ian ang kamay, huwag kayong maging balisa. Kain muna kayo. Makakahanap din kayo ng lugar sa tamang panahon. Ang mahalaga, ito ay dapat sa liblib na lugar para maitago natin ang ilan sa ating gamit mula sa paligid. Hindi niya intensyon na makita agad ang lugar. Bukod pa rito, malawak ang slums at mahirap talaga maghanap ng tamang lugar. Dagdag pa rito, bago pa lang sa mundong ito sina Barton at iba pa, kaya ito rin ay ehersisyo para sa kanila. Kahit narinig nila ang sinabi ni Dod Ian, humingi pa rin sila ng paumanhin sa kanilang kakulangan. Kasama ni Dod Ian ang mga ito sa kwentuhan ngunit nang mapansin niyang gabi na, iniwan niya sila. Sumakay siya sa karwahe at bumalik sa lugar kung saan naruroon ang lihim na alchemy lab. Nakita ni Nightingale si Dod Ian na pumasok sa lab ngunit hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa kanyang eksperimento. Tumingin si Dod Ian sa pulbos na ginto sa mesa at tanong nang walang iniwan, balak mo bang gumawa ng Philosopher's Stone, diretso? Hindi sinadyang itago ni Nightingale ang kanyang layunin kaya sumagot siya, paano ko magagawa? Ang Philosopher's Stone, ang aming panghuling layunin. Kahit ang 5 star alchemists ay hindi pa nagagawa ito, paano ako makakagawa? Ang ginagawa ko ay pag-aralan ang compatibility ng ginto. Gusto kong malaman kung maaari ba nating ihalo ang ginto sa ibang metal para makagawa ng mas mahalagang metal. Alkali. Nagulat si Dod Ian. Medyo nagulat si Nightingale, Alkali. Magandang pangalan. Tatawagan ko itong alloy research. Ay, okay lang ba sa'yo? Umuubo si Dod Ian, wala namang problema. Gagawa ka ba ng eksperimentong ito para makakuha ng opisyal na alchemist badge? Kung makuha ko ang inaasahan kong resulta, dapat makakakuha ako, tumanggaw ng mabigat si Nightingale. Alam ni Dod Ian na ang pinakasikat na alloy material sa lumang panahon ay natural aluminum alloy. Ngunit walang ginto sa aluminum alloy. Napakabihira ng ginto. Bukod pa rito, may ibang metal na karaniwang halo sa alahas ng ginto. Ginagamit ang aluminum alloy sa maraming produkto ng heavy industry. Pero para makagawa ng aluminum alloy,
Kailangan ng metal electrolysis. Kailangan mo munang magkaroon ng kuryente. Nabigo si Ian nang makita ang limitasyon ng kagamitan. Napansin ni Nightingale ang pagiging tahimik ni Ian, ano ang direksyon ng eksperimento mo? Ako, nag-isip si Ian, pag-aaralan ko ang kuryente. Nagulat si Nightingale sa kanyang mga mata, hindi ka ba gagawa muna ng basic experiments bago sa ganito kalaking layunin? Napansin ni Ian ang pag-persuade niya, nag-aalala si Nightingale na baka masyadong mataas ang ambisyon niya. Karaniwan ito sa mga baguhang alchemist, diretso sa philosopher's stone, ang layunin. Ngunit ito ay isang whimsical na hangarin. Ngunit hindi siya isang ignorant fearless. Lahat ng gusto niyang likhain ay kailangan ng suporta ng kuryente. Kaya ang supply ng kuryente, ang unang problemang kailangang lutasin. Bukod pa rito, pinatunayan ng postmodernong mundo na kung walang kuryente, mananahimik ang buong lipunan. Ang kuryente ang nagdala sa sangkatauhan mula sa sinaunang panahon patungo sa industrial age. Napakahalaga nito para sa pag-unlad ng tao. Umiling si Ian at nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang sariling eksperimento. Nakita ni Nightingale ang kanyang pagpupursige kaya hindi na siya nagpatuloy sa paksa. Hindi maganda na makialam sa eksperimento ng iba. Sa oras na ito, lumabas ang mouse at nakita sina Ian at Nightingale, ano ang pinag-uusapan ninyo? Eksperimento, sagot ni Nightingale ng casual. Hindi nagtanong ang mouse ng detalye ngunit tumingin kay Ian, handa ka na ba? Dadalhin kita sa market. Nakakuha ka ba ng sapat na pera nang bumalik ka kanina? Dapat sapat na, sagot ni Ian. Tumango ang mouse, magkikita tayo sa 23 West Street. Alam mo ba ang lugar? Kung hindi, magtanong sa iba. Okay, tumango si Ian. Umalis silang dalawa sa lab. Hindi alam ni Ian ang lugar kaya nag-hire siya ng karwahe para diretso sa West Street. Dahil sa haba ng biyahe, nagbayad siya ng ilang barya. Kaya naman afford niya ang karwahe at efficient ito. Ang West Street ay malayo. Walang tindahan dito. Mga residential houses lamang. Malungkot ang kalsada, may hangin na dumadaan paminsan-minsan. Taklob ang kalahating ulo ni Ian ng robe nang bumaba sa karwahe. Binayaran niya ang pamasahe at agad isinuksok ang maskara. Pumunta siya sa harap ng maliit na bahay na may number na 2023. Puno ng mga dahon ang paligid at para bang matagal nang walang nakatira sa bahay. Ngunit naamoy niya ang 3 o 4 na tao sa loob. Biglang nawala ang isa sa amoy. Nagulat si Ian. Para bang nawala sa hangin ang may-ari ng amoy. Nagtaka siya ngunit hindi pumasok agad sa maliit na bahay. Naghintay siya malapit sa pinto. Lumapit si Mouse na may suot na maskara at nagulat, bakit ang aga mo? Alam ni Ian na tumakbo ang Mouse dahil sa kanyang mabilis na tibok ng puso at paghinga, pasensya, kailangan mong tumakbo. Iwinaksi ng Mouse ang kamay, walang anuman. Kalaro tayo. Sige, papasok na kita. Pagkatapos ay kumalakad siya sa harap ng pinto at dahan-daang kumatok. Napansin ni Ian na kumatok siya ng may tiyak na frequency, 3 beses. Una ay magaan, pangalawa ay mabagal, pangatlo ay mabilis. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Isang taong nakasuot ng puting maskara at itim na robe ang nakatingin sa kanila ng walang emosyon, pasok. Nauuna si Mouse at sumunod si Ian. Pagpasok, sinabi ng matangkad na figure, ipakita ang inyong tato. Iwinaksi ng Mouse ang robe sa palso, ipinakita ang itim na hook tattoo. Ipinakita ni Ian ang kanyang dibdib, ipinakita ang black cross tattoos. Napansin niyang may advantage ang tattoo ng Mouse, mas madali para i-verify ang identity. Kung makakakuha siya ng official alchemist badge, sapat na ang pagpapakita nito. Tiningnan ng matangkad na figure ang kanilang tattoo pero hindi nagsalita. Tumalikod siya sa 2 tao sa loob at kumuha ng bote na puno ng orange na tubig, ang unang gagawin natin ay alisin ang amoy. Para hindi maramdaman ng mga aso ng Holy Church ang inyong presensya. Uminom siya ng kaunti at sinabugan sa ulo ni Ian at Mouse. Biglang nawala ang amoy mula sa kanila. Pasok. Itinuturo ng matangkad na figure ang pangalawang pinto.
Binuksan ng dalawang tao sa harap ang pinto, iniindika na pumasok sila. Lumakad sila sa isang daanan sa likod ng pinto. Ito ay isang madilim at malalim na lugar ngunit maraming banayad na amoy ang lumilipad mula sa loob. Medyo nagulat si Ian dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kabuhay ang underground market na ito. Nakilala niya ang daan-daang tao mula sa banayad na amoy. Bagamat kayang takpan ng espesyal na gamot ang amoy, hindi nito lubos na naaalis ito. Sumama ka sa akin. Pamilyar na pamilyar si Mouse sa lugar kaya siya ang nauuna sa daan. Sinundan siya ni Ian. Isang brass lamp ang nakasindi sa pader sa dulo ng daanan. Dalawang gwardya ang nakatayo roon at ang kanilang mga anino ay nagmumukhang malaki sa pader. Nakarating sila sa dulo ng daanan at dumating sa isa pang pinto. Isa sa mga gwardya ang nagbukas at isang malaking misteryosong underground market ang lumitaw sa harap nila. Ito ay isang malaking underground na lugar na may disenyo ng parisukat. Medyo madilim ito ngunit may mga ilaw mula sa mga lampara sa pader. May malawak na uri ng mga tindahan pati na rin mga booth. Lahat ng bagay na may kinalaman sa alchemy ay matatagpuan dito. Nagulat si Ian dahil hindi niya inasahan na ganito kalaki ang underground market. Kasama ang mga bisita, mamimili at nagtitinda, tiyak na may 300 tao ang naroon sa buong parisukat. Ito rin ang unang pagkakataon na makita ni Ian ang napakaraming masasamang tao, mula sa Dark Church. Medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Itinuro ni Mouse ang isang direksyon, doon. Sumama ka sa akin. Sinundan siya ni Ian habang pinagmamasdan ang madilim na paligid. Sa totoo lang, malinaw niyang nakikita ang paligid dahil mas malinaw ang kanyang paningin kumpara sa ordinaryong tao. May maliliit na tindahan, malalaki, booth, at maging mga carpet na may nakalagay na mga materyales. May iba't ibang bote at garapon, pati na rin kakaibang bagay na hindi pa niya nakita. Nakakita pa siya ng madilim na mga kuko. Naisip niya kung saang halimaw kaya ito kinuha. Boss! Sigaw ng tindero. Suriin ang mga alchemy station. Isang matangkad na lalaki na may suot na dark red na maskara ang tila may-ari ng tindahan. Nang makita niya si Mouse at Ian, sa taas at boses nila, alam niyang bata pa sila at marahil apprentice pa lang ng isang alchemist o potioner. Tamad siyang asikasuhin sila kaya sinabi niya, suriin niyo, piliin niyo at bayaran. Sanay na si Mouse sa ganitong trato kaya hindi siya masyadong nakialam. Itinuro niya ang isang plataporma na gawa sa bato at birch. Dog, ano sa tingin mo nito? Tiningnan ito ni Ian at sinabi, iba-iba ba ang presyo? Siyempre, mahusay na alam ni Mouse ang mga bagay-bagay, ito ang pinakamura, nagkakahalaga ng 2 pilak na barya. Sapat na ito para sa aking junior apprentice na kapatid. Siyempre, kung mayaman ka, maaari mo ring bilhin ang high-end na produkto. Tulad nito na nagkakahalaga ng 4 na pilak. Mas maginhawa ito, ngunit mas mahusay ang paggamit ng apoy. At ito ay nagkakahalaga ng 7 pilak. Ipinakita niya ang mga plataporma isa-isa at huminto ang kanyang daliri sa isang gintong plataporma, ito ang pinakamahusay. Nagkakahalaga ito ng 2 ginto. May automatikong apoy at kayang linisin ang abo sa palayok. May 2 refining pool. Para sa komplikadong eksperimento, ito ay mahalaga. Tiningnan ito ni Ian. Mukhang gawa sa tanso. Mas maganda at matatag ang material at itsura nito kumpara sa iba. Ngunit nagkakahalaga ito ng 2 ginto, at mayroon lamang siyang 1 ginto. Hindi niya plano na gastusin lahat iyon. Iyon na, sabi ni Ian, tinuturo ang plataporma na nagkakahalaga ng 2 pilak. Tiningnan siya ng tindero. Mukhang matagal na niyang inaasahan ang ganitong sagot, bayad na ngayon at iulat ang address. Kung ito ay nasa residential district, sa pinakadelikadong oras bukas ng gabi ay may hahatid na ito sa inyo. Tutulungan niyo rin ba kaming dalhin? Tanong ni Ian, nagulat. Tumawa si Mouse, syempre. Hindi namin kayang dalhin ang malalaking bagay na ito dahil baka madiskubre kami. May mga nakatagong transport channel sila. Kayang ihatid ito sa kahit sino. Kahit sa isang noble.
Nalito si Dod Ian, naisip niya kung gaano kalalim ang pagpasok ng Dark Church sa lipunan. Sa sandaling iyon, biglang hinayla ni Mao si Dod Ian sa gilid, halika rito. Nagulat si Dod Ian sa simula, ngunit nang makita niya ang dalawang tao sa harap, naintindihan niya kung bakit ganoon ang ginawa ni Mouse. Isang lalaki at babae ang nakasuot ng maskara na parang uwak sa harap ng tindahan. May madilim na gintong hexagon badge sa kanilang balikat. Sila ay tunay na alchemists. Opisyal na alchemist. Bulong ni Dod Ian. Parehong opisyal na alchemists ang dalawa, ngunit ang matangkad na lalaki ay may insignia ng alchemist na may tatlong maliit na araw na nakaukit. Mula sa mga tala ni Roseyard, natutunan ni Dod Ian na mula sa apprentice hanggang sa 5-star alchemist, kailangan ng maraming pagsisikap. Bawat 1-star ay nangangailangan ng maraming alchemy points at madalas maraming experimental results para may review. Ang 3-star alchemist ay halos katumbas ng Knight of Light mula sa Holy Church. Kahit ang malaking noble family gaya ng Mel ay kailangang treatuhin sila ng maayos. Boss, anong magagandang alchemy station ang meron kayo? Tanong ng 3-star alchemist sa tindero. Mababa ang boses niya, marahil sinisikap niyang baguhin ang tono. Agad na lumapit ang tindero nang makita ang badge sa balikat nila. Meron kaming ilang bagay na makakasya sa posisyon nyo. Halimbawa ito. Itinuro niya ang pinakamahal na plataporma. Tiningnan ng lalaking alchemist ang babae at nagtanong, ano sa tingin mo? 2 araw ang nasa badge ng babaeng alchemist ngunit siya ay itinuturing bilang numero 1. Tumango siya sa mata ng lalaki at umiling, hindi maganda. Walang insulation foil, hindi maganda para sa decomposition. Iyon ay, bahagyang nag-isip ang matangkad na lalaki bago sabihin, saka mo tingnan. Saka, buntong hininga ng babae. Dapat monopolyo ang market na ito. Hindi tayo makakahanap ng iba. Bukod dito, naisumat ko na ang aking experimental report at malapit na akong makatanggap ng tawag mula sa itaas. Paano naman ito? Nag-alinlangan ang matangkad na lalaki sandali, saka sinabi, sige. Nagbayad sila at umalis. Tumingin si Dod Ian at Mouse habang lumalakad sila ng may karangalan. Hindi natin kayang bilhin ang ganito, sobrang mahal. Pero maganda na nakakita tayo ng kaunting kontak sa kanila. Napaka-esoteriko ng alchemy, sayang, hindi sila masyadong nakipag-usap o baka maaari tayong ma-inspire sa kanilang pag-uusap, sabi ni Mouse. Isinumite ba niya ang experimental report sa Dark Church? Tanong niya. At bakit hindi niya isinubmit pagkatapos gawin ang eksperimento? Isyag ni Mouse, maraming alchemists ang nag-aalala na baka may iba na magsumite ng parehong eksperimento bago sila. Kaya ang unang ginagawa nila ay isumite ang eksperimento at hintayin ang rating. Siyempre, maaari mo ring isumite para sa review pagkatapos gawin ang eksperimento, pero kung may iba na may parehong inspirasyon at naunang nakasumit, malulugi ka sa points na nakakaapekto sa pag-akyat sa ranggo. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Makatuwiran iyan. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Dod Ian. Pagkatapos ng lahat, nakita na niya ang modernong mundo. Mga eroplano, kanyan, kotse, at iba pang modernong produkto ay maaaring nakawin o mahulaan ng ibang partido sa yugto ng eksperimento. Bukod pa rito, ang mga haka-hakang ito ay maaaring maging realidad anumang oras. Hindi kasing dali ng iniisip mo. Napansin ng daga ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Dod Ian. Umiling ito at tumawa, ang experimental hypothesis na isinumite ay nangangailangan ng kumpletong derivation, hindi lang simpleng konsepto, kundi isang medyo perpektong formula sa alchemy. Sa katunayan, kung mali ang formula, haka-haka lang ito. Para itong ilusyonaryong pantasya. Ngunit sa pag-angat ng alchemy sa isang punto, lahat ng pantasya na iyon ay maaaring maging realidad. Sa kasamaang palad, wala pa talagang teoretikal na suporta sa ngayon. Tumango si Dod Ian sa pagsang-ayon. Madalas sabihin ng kanyang ama na ang siyentipikong katotohanan ay nangangailangan ng masusing diskarte. Lahat ay dapat nakabase sa eksperimento, siyentipikong katotohanan, at empirikal na kaalaman, hindi sa pabigla-biglang pantasya.
Kahit noong unang panahon kung saan maraming mahikang bagay, nakabase pa rin ito sa ilang siyentipikong teorya kaysa pantasya lamang. Dahil hindi pa talaga naisagawa ng tagalikha ang mga kaugnay na eksperimento, karamihan sa mga proposisyon ay malapit sa experimental guess na halos pantasya lamang. Kaya ang pagsusumit ng masusing at kwalipikadong experimental speculation ay hindi madaling gawain. Ngunit sabik pa rin si Ian. Maaaring mahirap ito para sa iba, pero para sa kanya ay madali lang. Kailangan lang niyang kopyahin ang ilang bagay mula sa nilalaman ng super cheap at sapat na iyon. Pagkatapos ng lahat, maraming tunay na siyentipikong at teknolohikal na formula ang nakaimbak dito. Ngunit ang paunang kondisyon ay kailangan niyang malampasan ang problema sa kuryente. Matagal na ring naglibot si Ian at ang daga sa ibang mga booth. Nang mapansin ng daga na palapit na ang gabi at wala nang gaanong makakatulong sa kanilang eksperimento, umalis na sila sa madilim na underground market. Naglaho na ang araw sa kalangitan. Ang mga kulay abo ng radiation clouds ay sumasakop sa buwan. Malapit na ang oras ng curfew. Naghiwalay sina Ian at ang daga, bawat isa ay pauwi na sa kani-kanilang bahay. Di nagtagal, lumipas ang 3 araw. Gamit ang kanyang sariling alchemy station sa lab, sinimulan ni Ian ang pag-aaral sa paggawa ng yellow phosphorus match. Matapos ang 3 araw ng tuloy-tuloy na eksperimento, marami na siyang natutunan. Na-master niya ang paunang pamamaraan ng paggawa. Sa katunayan, ang paggawa ng posporo ay hindi mahirap. Katulad lang ito ng pulbura. Ang formula ay napakasimple. Ngunit ang pagkakalikha ng maagang pulbura ay nakuha ng mga alchemist noong unang panahon sa pamamagitan ng aksidente. Bago iyon, walang sino man ang mag-aakalang ang paghahalo ng ilang materyales ay magdudulot ng pagsabog. Maraming dakilang imbensyon ang natuklasan dahil sa pagkakataon. Ito ang araw na kailangan ni Ian na i-report ang kanyang sarili sa Hunter Headquarters. Hindi pa natatapos ang trabaho ni Jura at Gray sa residential district kaya nandoon pa rin sila. Hindi nila sinamahan si Ian sa commercial district dahil hindi sila nagmamadali. Lumaki sila rito at maraming kakilala na kailangan nilang palm bago umalis. Sumakay si Ian sa karwaheng pag-aari ng konsorsyum patungo sa isang liblib na suburb ng commercial district. May ilang tahimik na kastilyo na nakatayo, pinalilibutan ng mga bundok. Huminto ang karwahe sa harap ng isa sa mga kastilyo. Tiningnan ni Ian ang madilim na paligid. Hindi niya inakala na nasa ganitong lugar ang Hunter Headquarters. Ngunit bagay naman ito sa buhay ng mga hunter na kailangang dumaan sa matitinding pagsubok sa labas ng malaking pader. Pasok po. Tumalon palabas ang Carwo Hero, magalang na binati si Ian. Sumunod si Ian. Magkasama silang naglakad sa gilid ng bundok papunta sa kastilyo. Bumukas ang pinto ng kastilyo nang marating nila ito. Isang binata na nakaitim na suit ang lumabas, nakangiti kay Ian. Ikaw ba ang bagong recruit mula sa report, Dean? Opo, sumama ka sa akin. Lumiko ang binata at pumasok sa kastilyo. Sinundan siya ni Ian at dahan-daang nagsara ang pinto ng kastilyo. Naglakad sila sa grabo at narating ang lobby ng kastilyo. Mahina ang ilaw. Nakahanging malaking painting ng isang babae sa pader. Nakita na ni Ian ang parehong larawan kasama ang isang lalaki sa opisina ni Dayton sa Scavengers Headquarters. Nagtaka siya ngunit hindi nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Nakarehistro ka na. Mula ngayon, bilang bahagi ng Hunter ng Melon Consortium, kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin. Alam mo ba na ang pinakamataas na layunin ay pangalagaan ang interes ng consortium? Sabi ng binata kay Ian. Opo, sagot ni Ian at tumingin sa balikat. Ngunit wala siyang nakitang medalya na magpapatunay na opisyal siyang hunter. Napansin iyon ng binata at sinabi, associate trainee lang ako. Kahit may magic marks ka, trainee hunter ka pa rin. Kahit ang ibang trainee hunters ay hindi kasing lakas mo, makakatanggap ka pa rin ng training mula sa consortium. Training mula sa consortium. Naguluhan si Ian. Hindi ba sa hunter school? Ngumiti ang binata, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo.
Ang consortium ay nagplano na ipadala ka sa Hunter School pero dahil may magic marks ka na, mas mataas ang pisikal na lakas mo kaysa sa iba. Subalit may unified training sa Hunter School at hindi ka nila pwedeng bigyan ng espesyal na pamantayan. Kaya direktang sa consortium ka na lang i-train imbes na sa Hunter School. Ngunit huwag kang mag-alala, ang training ng consortium ay halos kopya lang ng Hunter School. Halos pareho lang at dapat na naisip mo na at pinili ang landas mo. Kaya kailangan mo lang dumaan sa espesyal na training. Siyempre, pwede ka ring pag-aralan ang mga kasanayan sa ibang posisyon para mas maunawaan ang proseso ng hunting. Nakita ni Ian na wala siyang magagawa dahil itinakda na ng mga nakatataas ang programa para sa kanya kaya kailangan lang niyang sumunod. Anong career ang pinili mo? Archer. Remote position. Kakulangan ng consortium sa mga archer pero hindi marami ang may talento sa pana at palaso. Sana may galing ka sa larangang ito, kung hindi mahihirapan kang maabot ang tuktok, sabi ng binata. Bumilis ang tibok ng puso ni Ian nang marinig ito. Naalala niya ang dati niyang karanasan sa pag-shoot na hindi naging matagumpay. Una, susuriin namin ang lahat ng aspeto ng iyong talento. Ngumiti ang binata at sabi, pupunta tayo sa training ground. Binuksan niya ang pinto papunta sa isang malaking hall. Maluwang ito. May iba't ibang props para sa training tulad ng palaso, kahoy, gumagalaw na kabayo, at hola na may matutulis na espada. Pawisan si Ian sa nakita. Dahil gusto mong maging archer, titingnan muna natin kung gaano kakagaling sa pagbaril. Lumapit ang binata sa target ng palaso at ipinagkilos si Ian na pumunta. Gumamit ng kaunting palaso at ibigay ang iyong pinakamahusay. Inabutan ng kabataan si Ian ng itim na pana at mga palaso mula sa isang haligi habang binibigyan siya ng papuri. Inabot ni Ian ang pana. Bahagyang magaan ito kaysa sa orihinal na pana ng mga ngaso. Pero magiging mabigat pa rin ito para sa karamihan ng mga scavenger. Kinuha niya ang isang palaso mula sa quiver at hinayla ang kordon. Tinutukan niya ang malayong target. Ang target ay nasa 30 metro ang layo. Mabilis na lumipad ang matalim na palaso at tumama sa target. Ngunit hindi ito tumama sa puso, lumiko ng halos kalahati ng paraan. Napakagaling. Nakapag-practice ka na ba dati? Tinanong ng kabataan, halatang nagulat. Tumango si Ian, ilang araw lang. Ilang araw, mahinang bamulong ang kabataan at bahagyang tumango. Iniabot niya ang isang itim na strap, takpan mo ang iyong mga mata. Tingnan natin kung makatatama ka nang walang nakikita. Tumango si Ian. Kinuha niya ang pana habang nakapiring. Sa isip niya, hinanap niya ang dating posisyon ng target. Kahit na pwede niyang gamitin ang kanyang pang-amoy para madaling mahanap ang target, iniiwasan niya ito. Gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Ang talento ba niya bilang isang mamamana ay sapat na? Whoosh! Mabilis na lumipad ang palaso at tumama sa target. Tinanggal ni Ian ang piring at nakita niyang tumama ang palaso sa halos parehong lokasyon gaya ng nakaraang tira. Hindi ito gaanong lumihis. Mukhang may talento ka talaga bilang isang mamamana. May bahagyang ngiti sa mukha ng kabataan nang magsalita siya. Bagamat sobra ang iyong katawan, napakabihira makuha ang ganitong resulta pagkatapos ng ilang araw ng practice. Dapat magpursige ka, baka ikaw na ang pangalawang mamamana na umabot sa silver level bilang isang mamamana. May umabot na ba sa silver level na mamamana sa consortium? Tanong ni Ian. Merong 8 hunter sa consortium na nasa silver level. 2 knight, 3 mandirigma, 2 scout, at 1 mamamana. Patuloy ang kabataan, bihira lang ang pumipili maging mamamana. Karamihan ay dahil sa mahina ang kakayahang lumaban. Kung walang tulong sa paghuli ng hayop, mahirap para sa mga mamamana. Depende sila sa kanilang team, kaya bihira silang umangat. Kailangan mo ng napakahusay na kakayahan. Mahina ba ang individual combat capability ng mga mamamana? Hindi maiwasan ni Ian na tumingin sa kanya. Para sa kanya, ang mga mamamana ang may pinakamaraming individual na taktika sa panghuhuli, kaya dapat pinakamagaling ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, hindi ba?
Ngunit sang-ayon siya na mahirap talagang pagbutihin ang kasanayan sa pana. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma at knight ay kadalasang nakikipaglaban sa mga halimaw sa harap, kaya mabilis ang kanilang pag-unlad. Pero ang mga mamamana ay sumusuporta mula sa likuran. Ang kasabihang, practice makes perfect, ay hindi gaanong naaangkop sa kanila tulad ng ibang propesyon. Subukan natin ang iyong talento sa ibang propesyon. Dinala ng kabataan si Dad Ian sa pangalawang lugar. May ilang wooden puppet dito. Iba't ibang armas ang nakalagay sa stand, mga espada, bakal na latigo, martilyo, at iba pang armas na may iba't ibang haba. Maliban sa mga sibat, ang sibat ay simbolo ng mga knight. Atakehin ang wooden puppet gamit ang iba't ibang armas hanggang sa mabasag ito. Hanapin mo kung alin ang bagay sa iyo. Tumawa ang kabataan. Tumango si Dad Ian. Kinuha niya ang espada, lumapit sa puppet, at sinimulang hiwain ito. Naramdaman niyang awkward at hindi komportable habang paulit-ulit siyang naghahamon dito. Agad na nalaman ni Dad Ian na hindi bagay sa kanya ang espada, kaya pinalitan niya ito ng daga. Mas maayos at magaan gamitin ang daga kumpara sa espada. Ngunit inilapag din niya ito dahil wala itong puwersa. Makakapagod lang siya sa kalaunan. Sinubukan niya ang ibang armas, bakal na latigo, martilyo, espada, isa-isa. Sa huli, naramdaman niya na mas komportable siya sa daga at espada kaysa sa iba pang armas. Pinahalagahan din ito ng kabataan matapos suriin ang kanyang performance. Magaling din ang talento mo bilang mandirigma, pero mas mahusay pa rin ang iyong talento sa pana. Tingnan natin ang iyong talento bilang knight. Sabi ng kabataan. Iba ang knights dito kumpara sa military knights. Kahit pareho ang laban, mas mahalaga ang mga knights sa hunter headquarters dahil lumalaban sila sa labas ng malaking pader. Dumaraan sila sa mahigpit na pagsusuri at ginagawaran ng Order of the Knight. Nakatuon sila sa labanan sa labas ng pader. Umupo si Dad Ian sa dummy horse at kinuha ang sibat. Patuloy itong kumikilos, kaya naramdaman niya ang pagka-awkward. Tumango ang kabataan at umiling. Dinala niya si Dad Ian sa huling pagsusuri. Ang pangunahing kakayahan ng scout ay magtago at makatakas sa oras. May hola na puno ng mga espada at sibat. Gumagalaw ang mga armas sa loob. Walang partikular na patakaran, nakadepende lahat sa bilis ng reaksyon ng tao. Ibihis mo ito, iniabot ng kabataan ang mabigat na armor kay Dad Ian. Agad na isinuksok ni Dad Ian ang armor. Pumasok siya sa hola. Napalibutan siya ng mga espada at sibat. Nagsimulang umuga ang hola. Agad siyang lumiko at tumalon habang iniikot ang mata sa paligid. May sinag ng pilak na tumama sa kanyang mata kaya mabilis siyang yumuko. Lahat ay batay sa instinct ng katawan niya. Gayunpaman, 2 o 3 beses siyang nasaksak. Pero protektado siya ng itim na armor kaya walang nasaktan. Matapos ang pagsusuri, binuksan ng kabataan ang hola. Grabe. Hindi ko inakala na ganito kakabila sa reflexes. Bagamat nabago ang iyong katawan dahil sa magic marks, nakakamangha pa rin ang galing ng reaksyon mo. Dapat maging scout ka. Dahil sa latent talent mo, pwede kang maabot ang Silver Hunter ng maaga. Sa dami ng karanasan ko, isa ka sa top 3 sa talent ng scout ng consortium. Hindi, top 2. Hindi inaasahan ni Dad Ian ang papuri. Natutuwa siya, pero hindi nito binago ang isip niya, mas gusto ko pa ring maging mamamana. Gusto kong patayin ang kaaway mula sa 1,000 metro ang layo. Ay, okay. Napabuntong hininga ang kabataan. Hindi siya nagpumilit dahil simpleng pagsusuri lang ito. Maaaring magpakita ng talento ang tao, pero hindi palaging tama ang unang pagsusulit. Maraming halimbawa na bumuti sa kalaunan. Bukod dito, ang mahalaga ay ang interes ng hunter sa kanyang propesyon. Kaya hindi pinipilit ng consortium ang pagpili ng propesyon. Bagamat mataas ang talento mo sa archery at scouting, huwag kang maging kampante. Susunod, tatanggapin ka sa training ng consortium at bibigyan ng 1 taon para maging tunay na hunter. Taos-pusong sinabi ng kabataan, 3 beses mas maikli ang training mo kaysa sa ibang trainee hunters, pero may magic marks ka at pinahusay ang lahat ng aspeto ng iyong katawan.
Pagkatapos ng isang taon, ipapadala ka sa labas ng malaking pader para sa tunay na labanan, kung hindi ka pa mahusay noon. Mas alam mo rin ang panganib sa labas ng pader kaysa sa ibang trainees. Kaya magpursige ka. Kung tamad ka ngayon, bukas mamamatay ka. Tumingin si Ian sa kabataan at tumango, naiintindihan ko. Okay, punta tayo sa hunter training field. Sabi ng kabataan. Ang larangan ng pagsasanay ng mga mamamana ay nasa kabilang bahagi ng kastilyo, malapit sa ilog. Ito ay isang malawak na lugar na may damuhan ngunit wala ng iba pa. Sa ngayon, may 5 tao na nakatayo doon. Lahat sila ay may hawak na pana at palaso. Ang mga target ay 100 metro ang layo mula sa kanila. 4 sa kanila ay lalaki habang ang ika-5 ay babae. Bawat isa ay may 2 katulong sa kanilang tabi na naghihintay upang magbigay ng palaso o anumang kailangan. Dumating ang kabataan sa lugar at pinahid ang kanyang mga palad. Tumigil ang 5 at tumingin sa kanya. Narito ako upang ipakilala ang bagong kasama ninyo. Sa isang paraan, siya ang inyong tagapagmana, sabi ng kabataan habang itinuturo si Ian. Ang pangalan niya ay Dean at siya ay magsasanay kasama ninyo mula ngayon. Sinuri ng 5 si Ian. Ang unang impresyon ay gwapo siya at tahimik. Instructor, bago siya, di ba? Paano siya magiging tagapagmana namin? Ang isang puting balat na kabataan ay nagkutob. Ngumiti ang kabataan, dating scavenger si Dean ngunit nagkaroon siya ng magic marks nang hindi sinasadya. Isa siyang karapat-dapat na mamamana ngunit kulang sa vocational skills. Mag-aaral siya rito sa loob ng 1 taon upang makapagtapos at natural na magiging inyong tagapagmana, maliban na lang kung matapos ninyo ang inyong pagsasanay bago siya magtapos. Nagulat ang lahat at hindi maiwasang muling tumingin kay Ian. Lumapit ang kabataan sa bakanting stand, ito ang magiging pwesto mo. Dahil sa iyong pangangatawan, kailangan mong makapuntos ng hindi bababa sa 1,000 palaso bago matapos ang iyong pagsasanay. Hindi ka makakakain hanggat hindi mo natatapos ang pagsasanay. Kapag natapos ang 1,000 tira, doon matatapos ang pagsasanay sa araw na iyon. Tumango si Ian. Alam niya ang kalupitan ng mundo sa labas ng higanteng pader higit sa iba. Kaya ang layunin niya sa pagsasanay ay hindi lamang tapusin ang ibinigay na gawain ng mga instructor kundi upang pagbutihin ang sariling kakayahan sa pag-survive. Sa unang 7 araw, hindi ko hihingi ng iba kundi ang pag-shoot ng 1,000 beses araw-araw. Pagkatapos nito, magkakaroon na ng ibang requirements tulad ng eksaktong tama sa target. Ang dating madaling asal na kabataan ay nagbago ang tono. Tumango si Ian. Maaga pa lang ay naglaan ng kabataan ng 2 batang katulong sa harap ng bakanteng pwesto. Isa sa kanila ang nagbigay ng baw kay Ian, habang ang isa naman ay naghanda ng mga palaso. Hawak ni Ian ang mabigat na baw na parang mas magaan pa kaysa sa balahibo. Tinutukan niya agad ang target at nagsimula ng pag-shoot. Nagsawa na ang kabataan sa panunood kaya sinabi niya kay Ian, kung may kailangan ka, sabihin mo sa 2 iyon. Sila ang mga katulong na tutugon sa iyong pangangailangan habang nagsasanay ka. Tumango si Ian at nagpatuloy sa pag-shoot. Ang unang bahagi ng pagsasanay ay paulit-ulit na archery. Layunin nito na mapabuti ang katumpakan ng mga palaso. Ito ang pinakamahalagang paraan ng atake ng isang mamamana. Dahil sa maling palaso, maaaring mamatay ang kasama sa kamay ng halimaw. Kaya ang requirement sa katumpakan ay halos para sa metamorphosis ng archer sa kanyang bow at arrows. Ang 13 taong gulang na batang lalaki na katabi ni Ian ay nagnanais malaman kung anong epekto ng magic marks. Ngunit na-disappoint siya nang makita na mas mahina sa kanya ang archery ni Ian. Pagkatapos ng 10 sunod-sunod na palaso, wala pang tumama sa target. Parang wala lang sa physical buff ang specialty ng hunter, sabi ng bata at nagpatuloy sa sariling pagsasanay. Patuloy si Ian sa pag-shot. Unti-unti niyang nakuha ang pakiramdam matapos ang 12 palaso. Naiintindihan niya na ang visualization ng target, distansya, paglihis ng palaso, tamang puwersa, at ang anggulo ng tama, habang siya ay nagsasanay. Noong araw, napakahirap pa itama ang target sa 100 metro.
Ngunit si Ian at ang 5 trainee hunters ay hindi ordinaryong tao. Alam ni Ian na nakatanggap sila ng blessings, kaya madaling hilahin ang bowstrings. Mas malakas ang makakayagang hilahin, mas maraming benepisyo. Una, makakashot ng mas malayo. Pangalawa, mas mataas ang katumpakan. Pangunahing prinsipyo, mas malakas ang tirador, mas madali tamaan ang target. Kung ordinaryong tao, pagkatapos ng 50 metro, babagsak ang palaso. At dahil sa airflow, malilihis. Pero sa akin, kahit 80 metro ang target, parang 10 metro lang ang epekto. Kaya ang palaso ay mananatiling malakas. Kailangan ko ng magandang bow. Dismaya ngunit iniisip na rin niya ang susunod na hakbang. Whoosh! 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 Patuloy siyang nag-shot habang tumutulong ang katulong sa paglagay ng mga palaso sa basket. Pagkatapos ng 200 palaso, lumakas na ang target hitting rate ni Ian. 2 sa bawat 10 ay tumatama na. Dahil sa pisikal niyang lakas, kapag naging bihasa siya, mabilis lalago ang target rate. Ngunit ito pa lang ang unang yugto. Tataas pa ang kahirapan. Ang batang lalaki ay nag-break. Hindi sinasadyang nakita niya ang hitsura ni Ian sa target. Nagulat siya nang makita na 30 sa palaso ni Ian ay tumama na sa target. Samantala, 160 lang ang kanyang na-shot. Kahit mas mabilis si Ian, may kaunting puwang pa rin. Kaya kahit hindi kasing galing, mabilis ang progreso ni Ian at sapat na sa requirements ng instructor. Palitan ang target, sabi ni Ian. Agad na naglagay ng black armor suit ang katulong at maingat na pinalitan ang target. Hindi nag-break si Ian at nagpatuloy sa pag-shot. Tumama ang palaso sa target, muli at muli. Sa huling bahagi, 5 palaso sa 10 ay tumatama. 3 sa 5 ay nasa labas na gilid, ngunit mahusay pa rin. Iniisip ni Ian ang mga undead sa labas ng higanteng pader. Pinuntirya niya ang ulo ng target, ang pinakamapanganib na bahagi. Pagkatapos ng 400 sunod-sunod na palaso, ramdam niya ang pagod sa braso. Tumigil siya sandali upang magpahinga. Papuntang dapit hapon, umupo ang araw. Nakashot na si Ian ng 800 palaso. Ngunit bumaba na ang hitting rate dahil sa pagkapagod ng braso. Patuloy pa rin siya sa pag-shot upang sanayin ang braso at maramdaman ang tama. Samantala, ang 5 trainee hunters ay tapos na at nanghihina. Nagpaalam sila kay Ian bago umalis. Tumayo si Ian habang lumulubog ang araw. Pawis ang tumutulo sa kanyang mukha habang nagpatuloy sa pag-shot. Sa bawat palaso, may tinig sa puso niya na nagsasabing magpahinga. Ngunit lagi niyang iniisip ang undead at halimaw sa labas. Iniisip niya ang kanilang mabagsik na anyo at ang takot na naramdaman niya habang hinahabol sila. Bumabalik ang dugo sa kanyang katawan at nagpapatuloy siya. Ang pagiging tamad ay likas, ngunit ang pagpupursage ay iyong pinipili. Si Ian ay may hawak pa rin na pana at mga palaso. Bawat paghila ay napakahirap at halos masakit, ngunit patuloy pa rin siyang nagpalaso. Ang 2 alagad na nakatayo sa tabi ni Ian ay nagtinginan sa isa't isa na puno ng paghanga. Naibigay na nila sa kanya ang ika-57 na basket ng mga palaso. Bawat basket ay may 20 palaso, kaya lampas na siya sa 1,000 palaso na itinakda ng instructor. Ginoo, natapos na po ninyo ang 1,000 palaso para sa araw na ito. Isang alagad ang nag-atubiling magsalita ngunit pinutol ang pagsasanay ni Ian para ipaalala ang gawain ng instructor. Sabi ni Ian, alam ko, ipagpatuloy ang pagpapalit ng mga palaso. Matapos ang basket, nagpatuloy siya sa paghila ng pana at pagpapatama ng palaso. Sobrang pagod niya kaya nagpahinga muna sandali para maibalik ang lakas at makapagpatuloy sa pagpalaso. 8:00 ng gabi nang manginig na ang braso ni Ian at hindi na niya mahayla ang kordon ng pana. Alam niya na kailangan na niyang huminto, kaya tinanong niya ang batang alagad sa tabi niya, ilan na ang palaso? 10,229 na palaso, sagot ng alagad. Huminga si Ian at nag-isip sa sarili, 10 palaso na lang para makumplito. Nagpasya siyang magpahinga muna. Pagkatapos ng panandaliang pahinga,
naglaan si Ian ng isang kapat na oras ng pagsusumikap upang tuluyang mapalaso ang natitirang 10 palaso. Naging kontento siya at handa nang umalis. Sa oras na iyon, lumapit ang instructor at nagtanong ng may pagkabigla, hindi pa tapos. Tapos na po, hingal na sagot ni Ian. Tumingin ang instructor sa dalawang alagad sa tabi niya at bahagyang tumango. Alam nilang hindi niloloko ni Ian ang kahit sino. Ngumiti ang binata at sinabi, panahon na para magpahinga. Ang 1,000 palaso ay nakabase sa iyong pisikal na tibay. Ang iba ay nagsimula sa 300 palaso kada araw at ngayon ay umaabot na sa 800 palaso. Pagkatapos ng lahat, mas mahina ang kanilang katawan kaysa sa iyo. Kaya unti-unti naming tataasan ang dami ng iyong pagsasanay. Huwag kang tamarin. Naiintindihan mo. Tumango si Ian. Bumalik ka at magpahinga ng maayos, wika ng batang instructor habang binubura siya. Iniabot ni Ian ang pana at mga palaso sa alagad, at lumingon mula sa damuhan. Sobrang pagod niya na manginig na ang parehong braso. Kailangan niyang matulog sa lugar na inihanda ng consortium na malapit sa kastilyo. Dumating si Ian sa silid kainan. Alam niya na ang buhay ng mangangaso ay lubhang naiiba sa buhay ng scavenger. Ang scavenger ay dumaranas ng matinding pagsasanay, mababa ang kalagayan at pagkain. Iba ang buhay ng mangangaso. Hanggat natatapos ang araw-araw na gawain, napapakinabangan ng iba pang materyal na benepisyo. May chef na handang magluto ng pagkain anumang oras bago 9:00 ng gabi. Bukod dito, walang limitasyon sa dami ng pagkain. Dumating si Ian ng maaga, 8:30. May sariwang pritong steak at matalim na foie gras na nakahanda para sa kanya, paboritong pagkain ng aristokrata. Pagkatapos kumain, bumalik si Ian sa silid na inihanda ng batang instructor para matulog. Ang silid ay hiwalay at maluwang. Isang bihirang pagkakataon na kanyang ne-enjoy. Mabilis na lumipas ang gabi. Kinabukasan, bumangon si Ian sa oras at pumunta sa bulwagan sa ibaba ng kastilyo. Nakita niya ang maraming bata na kapantay niya ang edad. Nakita rin niya ang mga trainee na mamamana. Magandang umaga. Bumati sa kanya ang isang batang lalaki, ang pangalan ko ay Texan. Narinig ko na bumalik ka ng hating gabi kahapon. Mahirap ang unang araw. Talaga namang mahigpit ang hinihingi sa iyo dahil sa mga magic mark. Makakakuha ka rin ng magic marks, sagot ni Ian ng magalang. Ngumiti ang bata ngunit hindi nagsalita. Nagpaalam siya kay Ian at nagpunta sa kanyang almusal. Pumila rin si Ian para sa almusal. Matapos ang isang gabi ng pagpapagaling, ramdam pa rin niya ang sakit sa braso. Alam niya na mas mahirap pa ang pagsasanay ngayon. Pagkatapos ng almusal, diretso siyang pumunta sa lugar ng pagsasanay. Hindi pa dumarating ang iba pang 5, at wala ring mga alagad sa paligid. Hindi ito alintana ni Ian. Pagkaraan ng halos 100 palaso, nakita niya ang 5 pang bata na dumarating. Malayang naggabay ang batang instructor. Hanggat natatapos nila ang mga itinalagang gawain, hindi niya sila pinipilit. Nasa kanila ang oras at paraan ng pamamahala. Bati sa kanya ang iba at nagsimula na silang magsanay. Napakabagot ng araw-araw na buhay para sa mga batang ito dahil sa isang uri lang ng pagsasanay. Ngunit matiisin si Ian dahil alam niya ang brutalidad ng mundo sa labas ng mataas na pader. Lalong tumitindi ang kagustuhan niya sa lakas sa bawat palaso. Naungusan ang kagustuhan para sa lakas ang lahat ng ibang interes o kasiyahan. Hindi nagtagal at lumipas ang araw. Lumapit ang batang instructor ng ilang beses upang tingnan ang pagsasanay. Tinuruan niya ang mga batayan ng archery, lalo na ang tamang posisyon ng balikat, braso, at iba pang bahagi ng katawan habang nagtatama ng palaso. Pagkatapos nito, agad siyang umalis. Pagdating ng 8:00 ng gabi, naninigas na naman ang mga braso ni Ian. Kailangan niyang huminto dahil lampas na siya sa itinakdang gawain. Ngunit ngayong araw, halos 1,200 palaso lang ang kanyang natamon sa target, 100 palaso na mas mababa kaysa kahapon. Ang pangunahing dahilan ay sobrang pagod niya kahapon at naramdaman pa rin ang epekto sa braso niya ngayon.
Bumalik si Ian para kumain at matulog nang walang ginagawa. Sa ika-4 na araw, bumalik si Ian ng alas 8 ng gabi. Bukod dito, tumaas na ang bilang ng nataman niyang palaso sa 1,500. Pagkatapos ng pahinga sa gabi, nawala na ang sakit sa braso at unti-unti nang nakasanayan ng katawan ang bagong kondisyon. Sa ika-4 na araw, umabot na sa 1,600 palaso. Dahil sa mataas na intensity ng pagsasanay, mabilis na nakasanayan ng katawan ni Ian. Ang katumpakan sa pagtama sa target ay doble kumpara sa dating resulta. Halos bawat 10 palaso ay tumatama sa target. 1 o 2 palaso lang sa 10 ang palayo sa target. Siyempre, ganitong posibilidad lang sa unang ilang daang palaso. Habang mas maraming palaso ang natatama, bumababa ang rate ng pagtama sa target. Nagulat ang iba pang 5 sa bilis ng progreso ni Ian sa ilang araw lang. Ipinaliwanag ni Ian ang progreso sa pagkakaroon ng magic marks. Dahil sa pagpapabuti ni Ian, mas naging seryoso rin ang iba upang makahabol sa target hitting rate niya. Sa isang iglap, lumipas ang isang linggo. Umabot na sa 1,800 palaso kada araw ang bilang ni Ian. Dapat sanay ka na ngayon kaya simula ngayon, tataas ang iyong araw-araw na palaso sa 1,500. Bukod dito, ang palaso na tumama sa target ay dapat umabot sa 300. Wika ng batang instructor sa malamig at mahigpit na tono. Tumango si Ian ngunit hindi nagsalita. Sa katunayan, umabot na sa 500 ang palaso niya na tumama sa target, halos doble sa itinakda ng instructor. Ngunit hindi niya gaanong pinapansin ang mga gawain ng instructor. Ang layunin niya ay lampas sa limitasyon. Nais niyang tulungan ang sarili hanggang sa sukdulan. Para sa kanya, ang pagtapos sa gawain ng instructor ay hindi kompetisyon. Nagpatuloy ang matinding pagsasanay. Lumipas ang 7 araw pa. Ang batang instructor ay tila itinakda ang 7 araw bilang isang yugto. Sa ika-8 araw ng pagsasanay sa pana, muli niyang tinaasan ang mga panuntunan kay Ian. Umabot na sa 1,600 ang kailangang iputok na palaso habang ang tama sa target ay kailangang umabot sa 400. Sa pagkakataong ito, hindi niya agad tinaas sa 500, na tila isinasaalang-alang ang pisikal na limitasyon ng katawan ni Ian. Batay sa kanilang mga pagsusuri at pagtataya, ang limitasyon para sa katawan ng isang mangangaso ay 2,000 palaso. Kaya mula sa kanilang pananaw, ang pagtatapos ng 1,500 palaso ay napakahirap na gawain. Ang kanyang pagtataya ay nakabatay sa iba't ibang impormasyon at tila tama sa unang tingin. Ngunit hindi niya alam na noong itinalaga niya ang gawain, nakalampas na si Ian sa 2080 palaso. At ang record na ito ay agad pang nabasag kinabukasan, umabot sa 2,112 palaso. Gayunman, matapos nito ay tila naabot na niya ang pisikal na limitasyon sapagkat hindi na ganoon kabilas ang pagtaas ng dami. Umabot na sa 700 palaso ang kanyang mga tamang target. Ibig sabihin, kaya niyang tamaan ang target ng tuloy-tuloy para sa unang 700 palaso. Isa itong magandang palatandaan dahil nangangahulugan na pumasok na siya sa antas ng baguhan bilang isang mamamana. Ngunit ito'y panimulang antas pa lamang. Dahil ang pagbaril ay nakapirmi at ang target ay malaki. Kung nais niyang tamaan ng eksakto ang ulo o puso sa mas maliit na saklaw, lalabas ang tunay na hirap. Sunod-sunod ang lipad ng mga palaso. Karamihan ay tumama sa target, 3 palaso ang tumama mismo sa pulang marka. Matatag ang kilos ni Ian sapagkat ang hapdi at pagod ng kanyang mga braso ay napawi matapos ang isang gabing pamamahinga. Lubos nang nakaangkop ang kanyang katawan sa ganoong matinding pagsasanay. Dumating ang 5 kasamang nagsasanay matapos niyang may putok ang 200 palaso. Namangha ang 5 sa mabilis na pag-unlad ni Ian. Ngunit naniniwala pa rin sila na ang dahilan lamang ng kanyang galing ay ang mga magic marks. Sila'y nainggit at nakaramdam ng selos. Hindi nagtagal at dumating na rin ang batang instructor. Palagi itong magaan ang pakikitungo habang ngumiti kay Ian. Ngayon, 1 buwan ka nang nagsasanay dito. Naniniwala akong nakasanayan na ng iyong braso ang mga gawain na ibinigay ko sa iyo nitong nakaraang buwan.
Huminto si Ian at tumingin sa kanya. Susunod, tuturuan na kita ng mga kasanayan sa pagpana. Kapag nasakop mo ang mga ito, saka ka palang maituturing na tunay na kwalipikadong mamamana. Ngumiti ang batang instructor habang kumuha ng itim na pana at ilang palaso mula sa stand. Sabi niya kay Ian, mabuti tingnan mong mabuti, ang teknik na ito ay tinatawag na alignment shooting. Binitiwan niya ang kwerdas at tumama ang palaso sa mismong gitna ng target. Tumingin si Ian sa kanya ngunit biglang narinig ang isa pang tunog ng palaso. Nabigla siya nang makita na may isa pang palaso na tumama mismo sa parehong punto. Hindi mo nakita, ngumiti ang instructor. Ang tinatawag na aligned shooting ay ang mabilisang pagpapakawala ng mga palaso ng sunod-sunod na walang tigil. Ang hirap nito ay ang pagiging matatag at mabilis. Kailangang magkasunod sa linya ang mga palaso. Nakakamatay ito dahil kung makaharap ka ng halimaw na may matibay na balat, ang unang palaso'y babasag sa kaliskis, ang ikalaway tatama sa laman, at ang ikatlo'y makakapatay sa kanya. Tumango si Ian, naiintindihan ko. Bibigyan kita ng kalahating buwan upang matutunan ito, malamig na sabi ng instructor. Kapag hindi mo natutunan sa itinakdang panahon, nakahanda na ang impyernong pagsasanay para sa iyo. Bahagyang tumango si Ian bilang pagsang-ayon. Alalahanin mo, ang susi sa teknik na ito ay katatagan. Kailangan mong manatiling matatag habang naghahanda ng mga palaso. Muling paalala ng instructor. Detalyadong pinagmasdan ni Ian na halos magkadikit ang dalawang palaso. Halos sa sandaling mailabas ang una, nakahawak na agad ang instructor sa ikalawa. Sinimulan ni Ian ang pagsasanay ng pamamaraang ito. Ngunit agad niyang naramdaman ang hirap. Una sa lahat, sa tuwing susubukan niyang tularan ang instructor, hindi niya agad makuha ang palaso. Kapag nakuha naman niya, bumabagal ang kanyang galaw at hindi niya naipapakita ang bilis na tulad ng ipinakita sa kanya. Nakita ng instructor ang pagsasanay ni Ian kaya't sinabing, magandang ensayo. At saka siya umalis. Nagpatuloy sa pag-eensayo si Ian. Muling lumipas ang isang araw. Lubusan siyang nalubog sa pagpapakawala ng tuwirang mga palaso kaysa sa pagsasanay ng aligned shooting. Gaano karami ang naiputok kung palaso ngayon? Tanong niya. 2,530 palaso, tugon ng kanyang lingkod. Nagulat si Ian dahil 3 araw na ang nakalipas ay nasa 2,350 pa lamang ang kanyang kaya. Ngayon, naabot na niya ang 2,500 palaso. Gayunman, dama na niyang nasa hangganan na ng kanyang katawan. Napakaraming naiputok, ngunit hindi ko man lang dama ang pagod ng katawan, napansin niya. Nang makita ang kanyang mga daliri, may paltos na ito at tumutulo ang tubig at dugo. Binalutan niya iyon at saka bumalik sa hapunan. Gitling. Kinabukasan, maaga muling nagpunta si Ian upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa aligned shooting. Mas marami na siyang naunawaan matapos ang paulit-ulit na ensayo. Ang mabilisang pagpapakawala ng mga palaso, bagamat ang tuloy-tuloy na 2 o 3 palaso ay maaaring maging napakamatay, malinaw din ang kahinaan nito. Ang mabilisang pagpana ay nagpapahina sa lakas ng bawat palaso. Hindi gaanong nakamamatay ang 3 magkasunod kaysa sa isang normal na palaso. Mas mabisa pa rin ang karaniwang pamamaraan. Bagamat mas mabagal kumpara sa aligned shooting, mas malaki naman ang pinsala at tagos. Bukod dito, limitado ang lakas ng tao. Ang aligned shooting ay masyadong nakakapagod at nangangailangan ng labis na konsentrasyon. Sa huli, ubos ang aking lakas isip. Nagpasya siyang sumagad na lamang sa sukdulan. Kailangan niyang makamit ang pinakamataas. Bagamat maganda sa paningin at tila makapangyarihan ang aligned shooting, pakiramdam ni Ian ay hindi sulit aksayahin ang oras at lakas sa teknik na iyon. Dapat niyang hasain ng pinakamapaminsalang paraan, ang karaniwang pamamaraan na may mas mataas na penetrasyon at higit na nakamamatay. Iniwan ni Ian ang pagsasanay sa aligned shooting at nagpatuloy sa paulit-ulit na pundasyong pagpana. Higit pa rito, hindi niya basta hinabol ang dami ng mga palaso kundi tumutok sa kung paano mas gawing mas mapaminsala ang bawat isa. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.